Pag tinapat natin na ganyan, makikita nyo, di ba? So, ibig sabihin niyan is live po yung outlet na yon. May kuryente pong dumadaloy. So, pag dyan, tingnan nyo, wala naman eh, di ba? Alright, so I have another product here. Open lang natin. Wala siyang bubble wrap. Hoping na safe yung product natin dito sa loob. Buksan natin nang makita nyo kung ano to. Napakaganda nito, promise. Ayan. So, alam nyo na, may idea na kayo kung ano to. So, eto yung laman niya sa loob, guys, no? Meron siyang free pouch. Ang dami naman nito, mga abubot na to. Meron siyang alligator clip. Okay, so multi-function kasi itong multi-tester na to, guys, no? Tutuwa kayo dito, guys, sa multi-tester na to. Tapos, ito na yung item natin, yung multi-tester natin na malupitan. Nakita nyo ba? Parang cellphone. You know, ay, meron pa sa loob. Okay ah. So, ito, extra. And may iba pang purpose yun, no? Kasi multi-function to eh. So, ito yung test probe niya, no? So, ito gusto ko may cover. Kasi minsan pag nilalagay natin sa bag, tumutusok to ng bubutas. Ito na, buksan na natin. Tapos, may manual. Naku, tamad na naman ako basahin nito. Manual na hindi binabasa. So, eto guys, no? Grabe. Mukhang malupit to ah. Aning 621A Smart Multimeter. Meron din siyang flashlight. Tapos, ito yung taksakan ng ano niya, no? Test probe niya. Okay, so tara test natin tong multi-tester na to na digital with display. So, lagay natin yung ground natin dito and then yung positive. Okay? Then power on natin. You know. Tapos naka-screen protector pa yan, guys, no? And then yung inverter indicator natin. So hindi na tayo maglalagay ng, 'di ba yung iba usually 9 volts battery. So I think lithium na yung battery nito sa loob, guys, no? Ito yung charger port niya, type C. You know, universal. So, dito guys, meron tayong mga menu dito, voltage menu. So, dito, pag sinelect natin, merong, ayan, no? 'Di ba? May auto. So pwede tayo sa auto lang kahit hindi natin i-select yung ohms or continuity diode. Ayan, pwede sa auto. Ngayon kapag inano natin tong ating test probe, tong positive tsaka negative, tutunog dapat to. Okay. So continuity. So alam niyo ba yung gamit ng continuity? So for example, so lahat ng nakikita niyong butas na yan yung merong tanso. Ibig sabihin yan yung ground natin, no? So test natin dito, tutunog dapat yan. Oh. So yan yung continuity niya. Okay? Goods. Meron itong tinatawag na MB. So pwede tayo dito sa DC, AC or pwedeng auto. So, try natin guys, no? Meron tayong charger ng laptop dito. Toshiba. Ayan. This is a 19 volt. Negative sa labas and then positive sa loob. Dapat 19 volts lalabas. Okay, accurate. Tama. So, normal lang yung may butal guys, no? Yung 0.4 something na yan. Okay lang yan kasi digital tong mga to. Normal yan sa mga digital. Try naman natin sa AC guys, no? Lalagay natin yung ating tester. 224 volts. Tapos 60 Hz, so nakikita nyo. 'Di ba? Angas ah. Okay. So, try naman natin sa battery. So, this double A battery, no? 1.5 volts. So, try natin kung baliktad, no? Tingnan natin kung ano lalabas sa screen. So, negative. Nakita nyo, negative 1.4. Yun, may negative siya sa taas. So, pag ganyan, yung proper, niya, positive, negative. Okay, 1.43. Tapos guys, no, ang gandahan nito, meron tong hold na tinatawag or data retention, no, itong H. So, i-hold niya yun kung anong voltage yung nakuha natin yung reading. Ngayon, nakita nyo sa taas, no? Hold 1.438. Angos, di ba? Tapos, ito, NCV Live. Uy, ito yung isang nagustuhan ko dito. Meron siyang NCV Live. Dito muna tayo sa isa. Ito, itong flashlight siguro to. Ayun, flashlight nga. O, di ba, kapag nagte-tester tayo madilim, is meron tayong ilaw, oh. 'Di ba? So tingnan natin guys no sa outlet. So let's say for example, 'di ba sa bahay. So lagay lang natin dito NCV Live. Okay. So yung sukat ng LCD pala guys is nasa 2 yung lapad and then yung haba niya is nasa 4. 2 by 4. Okay? Kasi alam niyo guys yung normal na tester. Ganito lang kalaki yun, no? Ayan lang yung LCD na tester, oh. 'Di ba? Napakaliit lang, oh. So ito ang laki ng display niya. Okay. Tapos meron ba siyang temperature? 31 degrees Celsius. Automatic. Okay, so hanap tayo ng outlet. So meron tayong outlet dito. Ayan. So halimbawa na nag-check tayo sa isang bahay. Kung may live voltage kaya dito sa outlet na to, pwede kaya tayo mag-tap. So pag tinapat natin na ganyan, lagay muna natin sa NCB. Pag tinapat natin na ganyan, makikita nyo, di ba?
So, ibig sabihin niyan is live po yung outlet na yon. May kuryente pong dumadaloy. So, pag dyan, tingnan nyo, wala naman eh. Di ba? Oh, di ba? Hindi yan tutunog. Di ba? Oh, dyan. Di ba? Angas, no? So, ibig sabihin, live po yan. So, kapag tinester din natin yan, lagay natin dito sa MB, 224 voltage, 60 Hz. Automatic siya, no? Ang galing. Okay, so try natin dito sa ating laptop, no? So, problem na itong laptop na to is no power. So, yan nakalagay yung charger natin. So, dapat may makuha tayong 19 volts dito. O, dito muna tayo guys, no? Malalaman natin kung buo itong charging IC. Ito yung charging IC. Ayan. Ayan, may nakita siya, oh. Nakita nyo yung yung tester natin, guys. DC 3.3. So, para ma-confirm pa natin, tingnan natin tong fuse. So, meron siyang 5 volts. Dito dapat merong, ayan, may 19 volts. Ayan. Nakikita ba sa screen? So, ibig sabihin, good po yung charging IC natin, no? So, para sa akin, medyo naninibago ako sa kanya, no? Siguro kaya kailangan ko muna siyang, gamitin. So, sa mga interesado para dito sa touchscreen multitester natin, nandyan lang yung link sa video description. Silipin nyo lang guys kung magkano. Okay, so marami pa kayong options dyan kay Aning Store. Maaaning kayo sa dami ng mga electronic products nila. Ayun. Maraming salamat. Thank you.